Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Ratelis po. No? Bago tayo mag-start ng mga talakayan natin, eto, pakita lang po natin yung kung paano po dinudumog si BP Sara. Ayan. So, pakita po natin to. Ito po si BP Sara. Ito na po yung advance talaga si Auntie Claire, no? Alam niya kagad na ito po ay magaganap. Tignan nyo po, no? Yan po ang totoo, no? Hindi magkamayaw yung mga OFW natin. Yan ang totoo pong pagkakagulo. Yan po ang totoong leader. Okay. Kaya po talagang hindi pa po natin napanood kasi kapapasok-pasok pa lang po niyan. Pumasok pa lang po si BP Sara, pero nakita niyo po yung sinasabi po ni Auntie Claire na hindi raw po kasama, no? Hindi raw kasama sa tungkulin ni BP Sara yung pumunta at makipag-usap sa OFW. Talaga? Ako, sa tingin ko po, it's about time na kilalanin po ng mga matataas na pinuno ng ating pamahalaan. Natutuwa po ako dahil kinikilala po ni BP Sara yung OFW natin. Hindi lang po sa tokis na kayo ang bagong bayani, kundi kung talagang pinapahalagahan nyo yan. Di ba ganun po tayo sa normal na relasyon? Kung mahalaga sa iyo yung tao, magbibigay ka ng time. Di ba? Para makita siya personal, makausap, makumusta ng harapan, hindi yung pa-text-text lang, hindi mo ma-video call. Yan po ang kahit po sabihin ni Auntie Claire na masama yung ginagawa ni BP Sara. Sa tingin ko po, ito po ang pinakamagandang ginawa ng isang vice president. No? Sabihin na natin nung una napuwersa lang siya. Totoo naman eh. Napuwersa siya nga, ayaw naman talaga niya magta-travel, di po ba? Pero napuwersa po siya na pumunta sa Dahig. Siguro nakita ni BP Sara yung pagtanggap ng OFW, yung kasabikan ng mga OFW na makakita ng totoong mataas na pinuno ng pamahalaan. Kaya tinuloy-tuloy niya na, no? Okay. Yan po ang hindi nababayaran ng kahit na gaano karaming media. Sabi nga natin, no? Kaya mahirap talunin yung mga Duterte kasi hindi nila kinakailangan magbayad ng media. Hindi nila kinakailangan magbayad ng mga social media influencers. Alam nyo kung bakit? Ano po susi ng mga Duterte? Bakit po ang daming Duterte? Ito practical kalimutan muna natin yung kung ano-ano. Ang praktikalidad po niyan, malaki ang tsansa mong kumita pagka ang content mo Duterte. Di ba? Yan po yun eh. Kaya po, hindi na po nila kinakailangan magbayad. Kusa po talaga. Napakarami na po naging full-time na Duterte vloggers. Dahil po sa kasikatan ng mga Duterte at kung ang topic mo lagi ay Duterte, meron ding meron ding balik sa'yo. Yun nga, yung pagtangkilik ng mga Duterte supporters. Kaya hindi po kinakailangan nila magbayad. Sapat na po sa mga followers ng mga Duterte. Sapat na po yung pinapanood sila ng tao dahil Duterte ang topic nila. Ang dami ko nga nakikita ngayon na wala akong kaidi-idiya na Duterte pala itong mga to eh. Di ba? May mga abogado nga ako nakikita na sinasamantala eh. Di ba? Hindi naman align sa mga Duterte pero ang linyahan na nila Duterte. Alam na natin yan eh.
Okay lang po yun. At least dumadami po yung kakampi natin. Sabi nga natin kung yung iba dyan o marami dyan manggalang, okay lang din yun. Gamitin ang mga manggagamit. Wala naman po tayo na purista tayo na kami lang ang tunay. Wala pong ganun. Lahat po na nag-welcome, lahat po na nagpo-promote sa mga Duterte, okay po yan. Ano man ang paraan ninyo ng pagpo-promote sa mga Duterte. Di po? Ano man yung purpose ninyo ng pagpo-promote sa mga Duterte. Kasi ang kalaban natin, mga bilyonaryong may-ari ng mga mainstream media. Ang kalaban natin, mga pinopondohan ng mga social media influencers. No. Ito po ang larawan, no? Karamihan po sa mga OFW na yan, hindi po karamihan, talagang yung lahat ng OFW na makakaharap si BP Sara, pwede po nila ipagsigawa, wala o kaming bayad. In fact, yung mga OFW na yan, sila pa po ang nagko-contribute kasi karamihan dyan, may bayad yung venue Sila pa po ang nagko-kontribusyon. O alam to ng mga OFW na naka-attend sa mga pagpupulong ni BP Sara. Sila pa yan. Saan kukuha ng mga ano yan, mga organizer niyan? Sila nag-ambag. Ambagan yan para makakuha ng venue, makaarkila ng sound system. Yung iba, nagpapatatak pa ng mga t-shirt para pakita na suporta kay Tatay Digong at kay BP Sara. Yan ang tunay na suporta ng mga Duterte. Hindi po kayang bayaran yan. Yung mga pamparami, yung antatamlay, kahit dumating yung mga panauhing pandangal doon sa mga may bayad Ang tagal naman ng sobre natin, kailan ganun yung mga pagmumuka, yung hilatsan ng pagmumuka, dumaan na, kumakaway na sa hangin na hindi nila kawayan Eto po, nagkakandara pa, makapagpa-picture lang, mapicturean lang nga si BP Sara O makamayan lang, makatabi man lang. Kita ko po sa Hong Kong yan. Dumaan lang si BP Sara, nagkagulo Yung mga pulis ng Hong Kong, nagalit pa kay BP Sara dahil nagkakagulo daw. Hindi nila alam, Vice President ng Pilipinas yun. Anyways, kaya po, malaking-malaki po, no? Wala po yung mga sarbe-sarbe na yan. Ramdam nyo po. Kahit saan magpunta si BP Sara, mapa Pilipinas, mapa ibang bansa, nakikita nyo po yung suporta talaga. Okay, punta po tayo rito, no? Nakakatuwa po yung mga detalye ng pagpunta ni BBM. Pakita lang po natin tong kuha po to sa isang video. Literal po, na sobrang lakas naman ni BBM. Nakita nyo po yung ginawa niya, yung muko. At pumiraso ng ayan no, pumiraso po ng anong tawag doon, ito tingnan nyo lang po tong ginawa ni BBM na to. Mukhang marunong naman si BBM sa mga semento siguro ganun. Teka mo nga, ulitin nga natin yung tagpo na yun. Wala pala akong boses. Wag natin. Mababatas tayong mga tokmol na yan. Ito po si BBM Tignan nyo po yung ginawa sa Kalumpit, Bulacan. Ayan po, dumakot po ng semento at nadurog po ni BBM yung semento. Ayan minumonstra niya po na kumuha ako ng semento, doon po sa mismong, sa mismong mga flood control project. Hindi po ibig sabihin na superhero po si BBM. Ganun po kalabnaw. Ganun po kalabnaw itong mga flood control project. Tapos tinuturo pa ni BBM, pinakita niya po, kasama po pala dyan, yung dredging.
No, yung flood control po pala, hindi lang po yung pagsesemento, pati po yung dredging. Eh nakita niya po may island na sa gitna ng ilog. Eh. Ibig sabihin, hindi talaga na-dredging yun. Eh talagang wala pong flood control talaga. Dahil mismo sa gitna ng ilog, tinubuan na po ng lupa yung ilog. Dinidredging po yun para malalim po, hindi po apaw agad. Eh wala pa pong ulan, aapaw na dahil sa gitna mismo ng ilog. May island na ng lupa na nag-ipon-ipon ba. Nasasalo ng grabe po. Ngayon, ang problema, ito kasi yung problema no? Minsan iniisip ko din, kasi galing po ako sa sa gobyerno. Alam niyo po, napakahigpit po. Sa mga maliliit na proyekto, mga libo lang po ang pinag-uusapan. Napakahigpit po. Kinakailangan yung inspection team nyo talagang, kasi mananagot kayo No? Ganyan po yan. Halimbawa, bumili po kayo ng mga, kahit na ano pong bibili nyo, kinakailangan patunayan nyo na tama yung binili ninyo. Halimbawa, bumili kayo ng kokong ban. Kinakailangan po yung kapal ng kokong ban. Tama po dun sa binili nyo. I-inspectionin po yan. May pipirma po dyan na tama yung tinanggap namin kokong ban. Hindi lang po yung bilang, pati po yung specification. Sa mga maliliit po na pagbili, no, halimbawa po sa mga eskwelahan, po dyan napakahigpit po niyan. Pati po yung i-inspectionin pa. Talagang titignan, tapos tatanggapin mo naman ngayon. Kung ikaw ang principal, tatanggapin mo ngayon. Pipirmahan mo naman ngayon. Pag nagkamali ka pa ng pirma, po dyan, kulang pala yung binigay sa'yo. Yari ka pa sa COA. Alam niyo, napakahigpit po pagdating sa maliliit na proyekto. Eto po. O ano po yung inaangal? Ganyan pala yan. Hindi raw nakakatikim ng dredging yung ilog. Pero, pagdating po sa report ng, ng DPWH, completed. Completed. Kulang-kulang. Nilantad na po ni BBM. Ito po ang problema ko talaga Buong Pilipinas to, Mr. President Hindi nyo po kakayanin. 10,000 po, o mahigit kumulang 10,000 na flood control project. Ang ibig nyo po ba sabihin, pupuntahan nyo isa-isa? Dapat may sistema po kayo. At by this time, isang sample lang po, alam nyo na. Isang sample lang po, yung 15 kontraktor na binanggit ninyo, kung gusto nyo talagang puntahan, tigi-tigi isang sample lang. Mauunawaan nyo na kung anong uri ng mga kontraktor to. Ang problema ko, Mr. President, ganito no? Para po maunawaan nyo lang Kasi pag pinakikinggan natin si Mr. President, parang hanggang kontraktor lang, kinakailangan nyo magpaliwanag. Mr. President, pag ginawa po ba ng kontraktor at sinabi nilang kompleto na yun, tatanggapin? Hindi naman po ganun May tumanggap po niyan. May nag-certify po. Siyempre, hindi natin kabisado. Sinerch natin kung sino po Ayan, Department of Public Works and Highways, yun pong mga head ng implementing office, halimbawa po, District Engineering Office or Project Management Office. Kung sino po yung, Mr. President, eto po nakakalimutan nyo, pinagpapaliwanag po ninyo, mga private contractor, no? Samantalang may tauhan po kayo dyan, Mr. President, na pwede nyong pagpaliwanagin sa inyo. Sino ang nag-certify na tama yung ginawa ng kontraktor? Alam niyo po ba na hindi po mababayaran yung kontraktor pag merong hindi po nakapirma? Sino po sa DPWH yung pumirma po dyan? Yun po yung dapat nyo pong inaalam, Mr. President. Alam nyo po yan Dahil po kayo, pumipirma rin po kayo. Lahat po ng mga head, kahit po maliliit na alam po yan.
Hindi po yan contractor lang tapos aalamin nyo. Ipatawag nyo yung district engineer, ipatawag nyo po yung regional director. O, dito kayong dalawa. Kasi po, Mr. President, hindi nyo po kakayanin na kayong lahat. O kung gusto nyo naman, ilang by region, yun. By region, o kaya i-assign nyo yung mga tauhan nyo na hindi DPWH. Alam nyo yun? Kasi kung DPWH din na mag-observe dyan, magkakasabwat na yung mga yan. Mr. President, may tumanggap po niyan sa DPWH. At least, yung district tsaka yung regional, patawag nyo. But eto, anong nangyari rito sa Bulacan? Ako mismo. Yun po ang pagpaliwanagin nyo. Kasi yung contractor, lulusot at lulusot po yan. Ang dami po na nanawagan ng accountability. Sa tingin nyo po ba yung dinakot? Pero yun nyo po napakalakas naman ni Mr. President. Yung muko, kumuha ng semento, binaklas yung semento, dinurog sa kamay. Napakasimple po nun. Yun po ang dapat hinahanapan ng accountability. Sino po ang accountable dun? Alam nyo, nag-imagine kayo na accountability kay BP Sara eh. Lahat kayo. Lahat ng congressman, lahat ng mga dilawan kakamping, makakaliwang grupo. Lahat po kayo, mga simbahan, lahat po na nananawagan ng accountability kay BP Sara. Dinakot, literal, dumakot si Mr. President. Mula po dun sa structure na pipigil sa baha. Dinakot niya, binaklas niya, ginanunok. Tapos dinurog sa kamay. Ano yan? May superpower ba si Mr. President? Mabuti na lang, meron pong Marcoleta na mag-imbestiga na raw sa Martes. Kaya lang po yung accountability. Lahat po, epokrito kayo lahat. Sa totoo lang po, mula po sa mga kaparian, mga dilawan kakamping, makakaliwang grupo, at lahat ng mga congressman na bumabato ng accountability kay BP Sara. Lahat po kayo epokrito. Dahil eto po, 1 billion a day. Yung sinisingil nyo na accountability, todo na yun. 3 years, 600 million. Wala pa po sa kalahating araw. Kalahating araw lang po. Hindi nyo masilip. Wala po kayong tinitignan na accountability. O, ang nakakatawa nito, thank you very much po, Senator Marcoleta. Sulit na sulit talaga kami sa iyo. Maraming salamat sa gagawin mo. At tumitinaw po yung Senado. Speaking po ng tumitino ang Senado, eto po, alam nyo po ba, sabi ng mga congressman? Ha? Alam nyo po ba yung sabi ng mga congressman? Eto po, asa naman? Sabi ng mga congressman, okay lang daw po na imbestigahan pa rin nila. Yan, no? House can still investigate. Okay rin lang din daw po, kahit po may mag-iimbestiga na third party, okay pa rin daw sa kanila na mag-imbestiga dahil trabaho raw po nila yan. Paano yung mga congressman? Mga kabaro po ninyo yung mukhang tinuturo rito. Literal, nakabaro ninyo yung mga inaakusahang mga congressman. Paano nyo po yun? Paano nyo po imbestigahan? Kaya nyo pong imbestigahan yung mga kabaro nyong congressman? Delikadesa na po. Bitawan nyo na po yan. Sabihin nyo na po na
Alam po namin na mga kongreso, kasi ito yung katwiran ni Redon, tignan nyo yung sinasabi ni Redon. May mga bagay-bagay na makukontribute naman ng kongreso. Ay hindi, si Janet Garin pala to. Si Redon kasi nagpasimula di ba? Okay. In the event, sabi po ni Redon, in the event na mapangalanan po ang isa sa mga kongresista during the course of our hearing, of course, we will give them the right to reply and explain themselves. Sino po magpapangalan? Sino po magpapangalan sa mga kongresista? Nakita na po namin kung paano kayo mag-imbestiga. Yung hindi nyo lang kursunada yung sinasabi, pinapakontempt nyo. Yung pang-akusahan nyo yung congressman. Imagine nyo, anong sinasabi nila lagi? Hindi nagsisinungaling ka. Hindi ko nagugustuhan yung sinasagot mo. Pinagsisinungaling nyo kami. Contempt kagad. Paano mo pa akusahan yung congressman? Kau naman Redon, no? Bakit ba atat na atat ka? Ibigay mo na kay Marcoleta yan. For delikadesa. Di ba? Sabi po ng Malacanang so far, wala na po yata. Mukhang wala na po silang balak na bumuo ng third party para mag-imbestiga. Wala din po Dapat, ito po ang laki po, Mr. President. Yung mga maliliit po, gumagawa kayo ng mga committee. Yung pagdakip po kay Pastor Kibuloy, bigla ko lang naalala. Special na special. Libo yata yung kapulisan na dinala nyo ron sa Kingdom kahit wala po nang lalaban ng mga tauhan ni Pastor Kibuloy. Libo-libo. Dito special investigative lang po, no? A group na special. Dito lang po nakatutok. Pwede po ba yun, Mr. President? Na, ayan, may nagbo-volunteer na, at yung nagbo-volunteer po, walang bahid. Wala po nag-aakusa na korap. Tiwala po, kahit po yung Dilawan, kahit po yung Makakaliwa, tiwala po dyan kay Magalong. Kahit po kami, pwede na. Payag kami. Kung magbubuo po kayo ng separate committee, pangunahan na po ng outside sa inyo. Outside po ng impluensya ng mga kabaro nyo sa Malacanang. Kasi, alam mo, Mr. President, nahihiwagaan din ako Nakita mo ng palpak, nakita mo na, sabi mo nga, parang ghost project lang. Pero still, may mga tauhan ka po na direkta na pwede nyong pagalitan, na hindi nyo kinakailangan makiusap. Wala po kasi nakikita yung mga tao na kaseryosohan. Mag-isang buwan na ba o isang buwan na buhat ng kayo ay nagsona. Mag-isang buwan na po, Mr. President. Pero wala pa po kaming konkreto. Maliban po sa pagpunta-punta nyo kung saan lugar na may problema sa mga flood control. Wala pa po kaming nakitang iniimbestigahan yung NBI. Ang problema, Mr. President, nakita po namin kay Tatay Digong ang bilis ng pagpapasya ng lahat ng gobyerno Galing po ng Hong Kong, pagbaba, hindi na po nakalabas sa airport si President Duterte. Diretso na kagad sa dahig. Kung ganun po sana, no? Kaya po ninyo Kaya nyo po yung mabilis. Alam nyo po, hinahanapan na po kayo, Mr. President, kasi tapos na po yung 3 taon. Naghanap na po yung tao ng konkreto naman. Hindi na po yung pangako na, yan. Alam nyo po, masarap kayong pakinggan kasi lahat ng gusto naming marinig, naririnig namin sa inyo Katulad ng mga katagang. Di ba? Parang ghost project to.
Tignan nyo naman tong semento na to. Ang dali, ako mismo, nadudurog ko. O palpak to. Bakit merong mga lupa sa ano? Asan ang dredging dyan? Lahat po ng mga katanungan, alam nyo pong itanong. Lahat po ng mga gusto naming marinig, nasasabi ninyo. Wala po kayong problema sa komunikasyon. No? May mga time lang po. Siguro pag pagod na kayo. Ang bait, no? Siguro po pag pagod na kayo, yung dep, yung mga ganon-ganon. Napapansin po namin pag pagod na kayo. Pero ngayon po, normal na normal. Ang ganda ng mga sinasabi nyo. Kinakailangan may managot. Kinakailangan nila ipaliwanag yan. Mr. President, ang gusto naman namin, kinakailangan may makulong ba? Di po ba? Sana naman meron naman pong makulong. Kasi ang gaganda po na sinasabi nyo sa totoo lang, mula po na SONA, bilib na bilib kami. Pwede po ba meron naman kaming makitang makulong? Pwede po bang meron naman kaming makitang nakumpis kayong mga ari-arian? Na-freeze yung asset at nakumpis kayong ari-arian? Pwede po ba ganun? Para sumaya rin naman kami. Hindi lang po yung tenga namin. Kasi ang sarap. Wala ka talagang tatanggihan mo sa sinasabi ni Mr. President. Yung iba, guni-guni. Guni-guni lang ang flood control. Masama po ba yun? Ang gaganda pong pakinggan nun. Kinakailangan yung managot. Panagutin natin, Mr. President. Sang-ayon po kami. Kailan po sila makukulong? Pwede po kulungan naman. Makakita naman kami ng pinusasan na mga munyaman. Ang dami po naming nakitang na-contempt. Napakulong. Maski po yung attorney yung chief of staff ni BP Sara. Chief of staff ba si Attorney Solayca? Napakulong. Wala pong bintang na kasalanan. No? Hindi lang kursunada yung sagot. Hindi lang po kursunada yung sagot, Mr. President. Sana man lang, kahit ganun man lang, makakita rin kami ng contempt dahil hindi kursunada yung sagot. Sana yung pagbibigay ninyo ng ng mga karapatan, alam namin mga bilyonaryo tong mga pinag-uusapan natin, Mr. President. Kaya kayo po ay nagbibigay talaga sa kanila ng mga karapatan na nauukol sa kanila. Sana nakita namin yung pagbibigay nyo ng karapatan na yan panahon ni Tatay Digong nung hinuhuli siya. Hindi yung sigawan na binigyan lang ng 24 oras o ilang oras lang ang binigay. Wala pang isang araw. Madaling-madali na. Ito po, mag-isang buwan na po buhat ng SONA kayo. Wala pa po kami nakikitang napadala sa IC. Kahit sa ICC, payag na rin kami. Ilan po ang namamatay sa Ilan po ang namamatay sa baha? Hindi po ba crimes against humanity rin yan? Payag po kami, pa-ICC rin yan, mga yan. Krimen laban sa humanidad. Hindi po gumagamit ng droga yung mga yan. O yung mga namamatay sa baha. Tinangay ang bahay. Mr. President, ang gusto po namin sana, yung paano nyo po pinakulong si Tatay Digong, paano nyo po napakulong si Pastor Kibuloy, paano po nasampahan, kabilis na sampahan ng kaso si BP Sara. Sana naman po, mayroon din po kaming makitang mga kontraktor. Sino man sila. Sample ba? Sample. Kasi po,
marami pong hindi na naniniwala sa maganda nyo sinasabi kung wala naman po talagang nakikita na matagal na po yan. Yung heads must roll, heads will roll, heads tootsie roll. Richard Gamer, thank you very much sa 99 THB. Okay. Congratulations po sa Chief of Staff ni Senator Robin Padilla. Nilinaw po na pinag-leave nila si Nadia Montenegro bilang staff ni Senator Robin Padilla. Dapat po talaga. Ayan, katulad po ng sinasabi ni Senator Bato, no? Dapat masanction kung mapatunayan na gumagamit siya ng marijuana. Dapat mafailan ng kaso dahil alam natin na violation niyan sa Dangerous Drug Act. Kasi po, unfair po, no? Senator Robin, unfair po talaga. Kung wala kayong aksyon, mabuti naman at umaksyon na kayo na pinag-leave nyo na. Pero Senator Robin, dapat po, simplihan nyo lang po. Nananawagan po ang mga pro-Duterte group at mga mamamayang naniniwala kay Tatay Digong. Nananawagan po ng hair follicle test sa mga, hindi lang po sa Pangulo, sa lahat po ng mga tao sa gobyerno. Tapos, stop po natin yung pinagbibintangan. Tapos, hindi magpapadrug test. Sana po, yun lang, no? Sana po magpa-drug test para mabindicate din po kayo, Senator Robin. Okay. Yun lang po yan. Wala na pong usapin. Hindi na po kinakailangan i-deny, pa-drug test, yung resulta ng drug test. Yun na po yun. Kung ano po resulta, batay dun, makaka-action na po kayo. Pero maganda po yun na pinag-leave na po ninyo muna. Marami pong salamat. Okay, ito po. Meron po nakita na debris ng rocket. Ang laki po pala. Yung debris lang, ha. Ganto ilang tao yun. Ayan, no. Ang laki po pala ng rocket. Imagine nyo po, no. Pakita lang po natin. Ito po, maganda to. May mga 3 tao. Ay, 2 tao. Para magka-idea po kayo, no? Ganito po kalaki yung rocket ng China. Ayan, no? Nakita nyo po yan? Debris lang po yan. Ayan po. Mai-imagine nyo siguro kung gaano kalaki kung gaano yung actual na rocket. O, ayan po. Hindi naman po tayo yung pro-China kabadong. Hindi po. Matagal ko na kinukundi na yan. Sabi ko nga, bombahin din natin ang water cannon, eh. Okay. Kung ganyan po kalalaki yung mga rocket na pwedeng pakawalan ng China, sa Mindoro po to. Ibig sabihin, sa katubigan na po ng Mindoro yan. Pwede po nilang makaabot talaga rito yung mga rocket nila sa atin. Simple lang po. Sa bagay, kasi yung Israel po, meron silang dome. Ano yun? Yun nga, yung lahat na rocket na pinakakawalan ng Iran, may nakakalusot pa rin. Kung 100 yung rocket, may 2 nakalusot. Grabe pinsala. No? Building, kayang wasakin. Ang laki po pala ng rocket na yan na pinag-uusapan natin. Eh, yung pinakakawalan po ng Iran, eh. Ha? Alam niyo po, wala naman pong masama na Iron Dome. Wala naman pong masama na ipagtanggol natin ang Pilipinas. Pero wag naman po tayo pa yung nagsasabi na gera. May mga taga-Taiwan ba yan? Diyan ba sa Taiwan na pag-uusapan nyo na magdidigmaan yung China, Taiwan? may mga taga-China ba yan sa inyo? Na pag-uusapan ba na magkakagera yung China, Taiwan? Baka naman masyadong advance mag-isip yung ating presidente. Sana iniiwasan natin yung masalitang ganyan. Kasi nakakatakot po yan, no? Kung may Iron Dome po ang Israel, nalulusutan pa.
handa po natin ang terador natin. Para po hindi makarating sa Pilipinas yung mga racket na yan, magsanay po tayo ng terador. Yan lang po talagang kaya natin. Teradorin lang. Ayan na yung racket. Teradorin na natin yan, Mr. President. Kuitis. Hindi po kaya, Mr. President. Kaya nga po may diplomatic relationship, di po ba? Makipag-diplomasya po tayo. Diplomatic relationship, 6 years. Alam nyo, Mr. President, balikan nyo yung mga speech nyo. Kayo mismo nagsasabi na itutuloy nyo yung pakikipagkaibigan sa China. Balikan nyo po. 6 years, wala tayong problema na security sa China. Hindi ko po sinasabi na, kasi kaibigan natin lahat yan, Mr. Kung iba't ibang bansa, hindi po kayo nahihiya na dumadayo kayo para makipagkaibigan. Bakit po yung kaisa-isa natin problema na very willing naman makipag-usap sa atin, bakit po ayaw natin kausapin? Isa lang po ang problema natin. Lahat kaibigan natin. Pwera China. Nag-e-effort tayo kahit mga European. So gusto natin kausap. Oh. China kaya kausapin na nyo, Mr. President, para may bubulong ako, Mr. President. Ha? Atin-atin lang to. Ha? Si Donald Trump po. Si Donald Trump po, dadayo kay Xi Jinping. Ganun po kapraktikal yung mayayamang bansa. Naihihiwalay po nila yung usaping politika sa usaping ekonomiya. Kaya po sila mayamang bansa, Mr. President. Di po ba? Nagkukompetensya politically. Ha? Politically, magkakompetensya po ang China at US. Pero economically, pwede po silang magtulungan. Bakit po tayo, Mr. President? Bakit natin sinusunog yung ating tulay with China? Ang tawag po dyan, Mr. President, kahit po sila politically, meron silang, kasi silang dalawa na superpower eh. Silang dalawa na yung mga bansa na inaasahan ng mga bansa para suportahan sila. Bakit po natin hindi makaya? Kung yung si Donald Trump nga na sinusuportahan natin yung US President niya. Ay, nako. Okay. Ito po. Nako, ayaw pa rin lubayan. Sabi na po ng presidente at yung binigay po na NEP, wala na pong akap. Pero humihirit pa po itong mga to, no? Some House lawmakers, yung mga congressman talaga. Bakit ba gustong-gusto nyo yung akap? Sabi nang wala na eh. Some House lawmakers are planning to expand the coverage of the assistance to individual in crisis situation, IX, to cover the target beneficiaries of AKAP. Talaga? Ang alam ko po, magkaiba po yung beneficiary ng IX at saka ng AKAP. Sanay na sanay po kayo na mag-ano ng fund, kahit hindi na po AKAP ang tawag. Basta mapondohan lang katulad ng AKAP. Wala rin po yan. Ayon pa po rito, baka daw po sa tinitrace po nila, sa pagmamadali daw po na implement yung AKAP, kaya daw nagkaroon ng masamang, hindi po, masama po talaga, masama po talaga ang dating, kasi AKAP, in-implement nyo, hindi nyo pa nga kayang ipaliwanag yan nun eh. Ma-implement na natin, tsaka na natin na pag-aralan kung sinong beneficiary, paano i-implement yan. Wala pa po kayong ideya. Meski beneficiary ng AKAP. Alam nyo po kung bakit? Mag-eleksyon eh. Kaya kailangan nyo po yung AKAP dahil mag-eleksyon. Ngayon na naman, sabi raw nila, sabi ng mga congressman, kung ngayon 2026 hindi talaga pwedeng mahihirit, baka maihirit natin sa 2027 at 2028. Malamang po yan. Maihirit nyo yan. Bakit? Mag-eleksyon eh.
Yan po, ganyan po sila mag-isip. Advance, magagaling. Sana yung galing ninyo, no, sa pagpapaunlad naman ng mga mahihirap. Wala na tayong oras mga kapatid. Kinakailangan na nating magbasa ng inyong mga